Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinuri ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa Myanmar. Grupo mula sa National Bureau of Investigation nasa Myanmar na para tumulong sa pagtukoy sa mga labi ng nasawi sa lindol. Rapid Deployment Team ng Pilipinas nakatakdang tumulak papuntang Myanmar para tulungan ang mga natromang Pinoy dahil sa lindol. National Disaster Response Plan inilunsad. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, Bayan. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong Philippine Interagency Humanitarian Contingent na nasa Myanmar ngayon para tumulong sa rescue and medical operations sa mga nasalanta ng 7.7 magnitude na lindol. Sa mensaheng ipinarating ng Pangulo sa pamamagitan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sinabi niya sa lahat ng miyembro ng contingent ang mga katagang, "You are all doing a great job. Keep up the good work." Mula nang ma-deploy ang 89 member ng contingent sa Myanmar noong April 1 and 2, tuloy-tuloy ang isinagawang search and retrieval operations ng Urban Search and Rescue Team sa Gubuhong Gusali sa Jade City Hotel sa Naypyidaw. Kasama nila ang USAR team ng Myanmar, Vietnam at Indonesia sa paghahanap ng mga buhay pa o bangkay na. Mula naman April 2 to 6, umabot na sa 387 na pasyente ang nabigyan ng tulong ng Philippine Emergency Medical Assistance Team. Pinarating nga ni Pangulong Bongbong Marcos na natutuwa siya at ginagawa ng ating mga kasamahan na nasa Myanmar ngayon na maganda daw ang kanilang trabaho, kaya't binati sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito naman ay nakapagbigay ng sigla at dagdag na dedikasyon dun sa ating mga kasamahan, mga tauhan na nasa Myanmar. Dahil hindi naman po madali ang sitwasyon doon, hindi rin na normal ang kondisyon sa Myanmar, kaya't dun sa ating mga kasamahan sa rescue team at medical team, ito ay malaking boost to their morale. Samantala, nasa Myanmar na ang isang team mula sa National Bureau of Investigation para makatulong sa pagkilala ng mga namatay sa magnitude 7.7 na lindol na tumama sa bansa. Nasa Mandalay ngayon ang mga eksperto sa NBI Disaster Victim Identification Division. Naroon kasi ang gumuhong Sky Villa Tower na isa sa mga pinakamatinding tinamaan ng lindol. Kukuha sila ng mga tissue samples sa mga sinasabing unidentified remains mula sa Sky Villa site kung saan sinasabing naroon ang nawawalang mga Pinoy. Yung mga NBI personnel natin na nandun ay tutulong upang malaman kung meron ba tayong mga kababayan na nabibilang dun sa mga labi na dun sa mga ospital ng Myanmar upang malaman natin kung isa sila doon. Dahil sila may kakayanan upang magkaroon ng matching yung DNA mula sa kamag-anak at upang ito ay ma-match positively kung yung mga kababayan nga natin ang nandun sa mga labi na nakita. Puspusan pa rin ang koordinasyon ng pamahalaan ng Pilipinas para mahanap ang 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar matapos ang lindol. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, naka-standby ngayon sa lungsod ng Mandalay ang 25 miyembro ng Urban Search and Rescue Team ng Pilipinas na tutulong sa paghahanap sa mga nawawalang Pinoy na pinaniniwalaang nasa loob ng Sky Villa Tower ng Itoy Gumuho matapos ang 7.7 magnitude na lindol.
Hanggat hindi pa talaga nakikita yung mga kababayan natin, hindi naman tayo tumitigil sa pagtulong at umaalalay din tayo dun sa operation sa Mandalay area. Noong una, nandun lang tayo sa Naipitao area. Napakalayo nito sa Mandalay. Sa Naipitao, ang assignment natin ay yung Jade City Hotel. Jade City Hotel, 10-story structure yan, bumagsak, natabunan yung first 2 floors. Nandito po tayo sa entertainment building ng Jade City Hotel. Sa likod ko po makikita po ninyo yung ground floor area po ay talaga pong nabibi. At dito po nag-operate yung ating mga USRTs po. Since noong April 2 po na pagdating natin, nag-conduct po sila ng technical search using our live locators. Pero unfortunately po, kahapon nga po ang na-recover po ay cadaver na po ng isang male. At yun nga daw po ay hindi umano ay yung head waiter ng building, nitong entertainment building. At kung mapapansin po ninyo, sa kaliwa ko naman po mayroon po marking ng asbestos. Yan po ang hinaharap na mga challenges ng ating team po dito sa Myanmar. Alam po natin na yung asbestos ay isa sa mga dangerous chemicals, lalo na po pag nalalangkap. At kung makikita po ninyo doon sa may bandang ilalim, yun po yung entrance dati. Talagang pipi siya. Dito po, sumiksik yung ating team. Tungkol po sa video po na una po naming sinend, dito lang po, ganito lang po kaliit yung talagang pinasukan po ng mga sardines po natin na kasama dito sa Myanmar. Sa Skyvilla, kung nasaan nandun yung ating mga kababayan, ay nandun din yung isang team natin ng USAR upang makaalalay doon sa mga nag-ooperate na doon galing sa iba't ibang bansa. Bukod po sa 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar, nakatuon din ang pamahalaan ng Pilipinas na mabigyan ng tulong ang mga kababayan nating na-trauma matapos maranasan ang malakas na lindol nitong March 28. Ayon kay Yusek Ariel Nepomuceno, nakatakdang tumulak sa Myanmar ang Rapid Deployment Teams para magbigay ng nararapat na psychosocial support para maibsan ang trauma ng mga kababayan natin doon dahil sa lindol. Mula sa DSWD, DOH at DFA ang bubuo ng Rapid Deployment Team. Target na mapuntahan ang mga Pinoy sa Yangon at Mandalay. Batay sa ulat ng contingent, inaalagaan naman ng mabuti ng kanilang mga employer ang mga Pinoy sa Mandalay na karamihan ay mga guro. Suportado naman ng Embahada ng Pilipinas ang mga kababayan nating nasa Yangon. Kasi marami pa tayong kababayan doon na na-rescue na nga o na naalalayan sa ngayon. Yan ay bibigyan ng tulong psychological, medical, dahil siyempre pag dinanas mo yung ganyang kalakas na lindol, yan ay may trauma. So kailangan ng tinatawag na psychosocial attention galing sa mga eksperto ng DSWD, again ng DOH din. Matapos ang 2 linggong misyon, nakatagdang bumalik sa bansa sa darating na April 12 ang 89 na miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na sumuong sa rescue and medical mission sa mga nasalanta ng lindol sa bansang Myanmar. Bit-bit nila ang mga kwento na lalo pang nagpalalim sa kanilang karanasan sa larangan ng pagtulong sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Lubos naman ang paghanga ni OCD Administrator Yusek Ariel F. Nepomuceno sa ipinamalas nilang kabayanihan at sa di matatawarang sakripisyo, dedikasyon at malasakit sa pagtulong sa mga kapitbahay natin sa Asia. Base sa plano, simula April 1 hanggang April 12, nandun mananatili ang ating mga kasamaan. Mananatili silang gagawin nila ang kanilang misyon na makatulong sa bansang Myanmar sa kanilang pangangailangan ngayon. April 12, pabalik na sila ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang extension na hiniling ang bansang Myanmar mula sa atin o sa ibang bansa. Subalit, kapag hiniling naman nila yan at kinailangan pa nila ng tulong natin, medical o sa rescue work, handa naman tayo magpadala ng panibagong team na magpapalit naman o papalitan nila yung unang team na nandoon sa Myanmar. Yan ay isang pagpapatunay ng kahandaan ng mga kababayan natin na mga nasanay kung paano magkaroon ng rescue operations sa isang insidente na dulot ng lindol. Yung tinatawag na Collapse Structure Rescue Mission. Meron tayong kakayanan niya na ipinakita ng ating
team na nasa Myanmar ngayon. At pangalawa, yan ay nagpapatunay din ng ating pagnanais na talagang laging maging handa sa pagtulong sa ating kapwa, lalo-lalo na sa mga ibang bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Samantala, patuloy ang paalala ng Philippine Embassy sa Yangon sa mga Pinoy na nais na umuwi ng Pilipinas o nangangailangan ng anumang tulong sa Myanmar na mag-fill up ng forms at saka isubmit sa official email address ng Embahada ng yangon.pe@dfa.gov.ph. Maaari rin silang makipag-coordinate sa mga Filipino coordinators tulad ng counseling services sa telepono bilang positive 9599-852-10998 o di kaya ay sa accommodation and transportation services na telepono bilang positive 9599-403-01188. Matapos ang nangyaring 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand, muling nanawagan si OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa lahat ng Pilipino na bigyang prioridad ang paghahanda sa malalakas na lindol. Bukod kasi sa The Big One o ang pagtama ng 7.2 magnitude na lindol bunsod ng paggalaw ng West Valley Fault, ay marami pang active faults sa bansa na may kakayanang magdulot ng malalakas na lindol gaya na lang ng 7.9 magnitude na lindol kapag gumalaw ang Philippine Fault at 8.2 magnitude na lindol sa paggalaw naman ng Manila Trench. Ayon kay Yusek Nepomuceno, dapat matiyak ang structural integrity ng lahat ng mga gusali sa pamamagitan ng pagsunod sa itinakda sa National Building Code. Pati na rin ang pagseryoso sa isinasagawang nationwide simultaneous earthquake drill. Unang-una sa level ng mga kasamahan natin sa local government units, yung paninigurado na yung mga gusali, bahay at iba't ibang struktura sa kanilang jurisdiction ay matibay. Dapat pagtulong-tulungan natin na yan ay talagang sumusunod dun sa mahigpit na panuntunan ng building code. Nakayanin ng mga struktura na yan ang isang 8.5 magnitude earthquake. Dapat matatag yan. Pangalawa naman, yung ating mga kababayan, ang partisipasyon naman ninyo ay gawing mas seryoso at talagang lagi ninyong abangan yung pagsasanay natin sa duck cover and hold na ang pakay naman yan ay upang huwag kayo matumba at upang kayo magkaroon ng pagkakataon pagkatapos mo ng lindol ay kayo magkaroon ng tsansa na pumunta sa open space o yung lugar na kung saan kayo ay hindi mababagsakan ng puno, ng building, ng mga debris o yung mga bumabagsak na bagay, doon po kayo makatakbo. Sa ibang balita, nagbabala ang Office of Civil Defense sa mga iligal na gumagamit ng emergency alerts para sa tinatawag na political influence. Ayon sa OCD, ginagamit ang Emergency Cell Broadcast System o ECBS ng ilang mga tumatakbo ngayong midterm elections. Sabi ng OCD, maituturing na inappropriate use ang paggamit ng ECBS. Bagaman hindi pinangalanan, ay sinabi ng OCD na para lamang sa mga life-saving alerts sa mga emergency, katulad ng lindol, bagyo at iba pang public safety threats ito. Para gamitin nila sa politika ay hindi katanggap-tanggap. Nagbabala ang OCD laban sa patuloy na paggamit ng ECBS alerts. Sa ilalim kasi ng kumakalat na iligal na ECBS, sinasabi nito na iboto ang isang kandidato sa darating na halalan. Inilunsad ng Pilipinas ang National Disaster Response Plan 2024 na may layunin na palakasin ang climate resilience ng bansa sa likod ng mga banta mula sa kalikasan. Inilunsad ito sa Office of Civil Defense wala pang isang linggo matapos na tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar at Thailand. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng OCD sa pangunguna ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV at Assistant Secretary Cesar Idio. Kabilang din sa dumalo ay sina Secretary Rex Gatchalian at Undersecretary Diana Rose Cahipe ng Department of Social Welfare and Development.
May mga opisyal din mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at World Bank. Plano sa pulong ang makabuo ng tinatawag na Vital Framework for Disaster Management sa Pilipinas. Ito ay nakabase na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat handa ang bawat Pilipino. Walang mamamatay, makapagbigay ng mabilisang tulong at mabawasan ang mga masisira. Ang NDRP 2024 ay gagamit ng multi-hazard approach para sa hydrometeorological events, lindol, mga tsunamis, maging sa terrorism-related incidents. Gagamit ito ng data-driven decision-making at advanced technology, katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan, civil society at pribadong sektor. Recent disaster events and the evolving risk landscape demand action. We must be prepared, adaptable, and proactive in tackling the rising frequency and severity of disaster and climate risks. It's urgent to establish an effective institutional mechanism for swift relief and recovery of communities affected by large-scale hazards. In this regard, the Philippine government's National Disaster Response Plan is a timely initiative that we are proud to support. The World Bank, the Government of Japan, and the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery resolutely support this effort led by our national government partners, NDRRMC, DSWD, and OCD. Today, we continue to fortify our mandate in the NDRRMC as we officially unveil the NDRP 2024. Aligned with the National Disaster Risk Reduction and Management Plan 2020 to 2030, this enhanced NDRP incorporates updated disaster response management policies, anticipatory actions, social protection strategies, and the mechanisms for dissemination, monitoring, and periodic review. As the Vice Chair for Disaster Response and Early Recovery, the DSWD is privileged to lead the Response and Early Recovery pillar in formulating the NDRP 2024, which is crucial to our goal of safeguarding the Filipino public during calamities. This is a culmination of the collaborative efforts of all national, regional, and local DRRMCs, civil society organizations, and other partners and stakeholders who generously contributed their expertise and insights to this endeavor. Let me also extend our appreciation for the invaluable support of the World Bank to this strategic initiative on disaster risk reduction and climate change adaptation. With a sense of fulfillment and a renewed commitment, we are confident that under the leadership of the Chairperson and National Defense Secretary, Attorney Gilberto Teodoro, this updated plan will serve as our guiding framework toward a bagong Pilipinas with more effective, timely, and coordinated disaster response measures in better service to the Filipino people. 2 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa nakalipas na weekend. Nagtagal ang pagbuga ng 13 hanggang 24 na minuto. Nakapagtala rin ang Kanlaon ng 12 volcanic earthquakes at 2 volcanic tremors na may habang 13 hanggang 24 minutes. Wala ring patid ang pagsingaw ng asupre at manakanakang pag-abo na may taas na hanggang 400 meters at naobserbahan din ang patuloy na pamamaga ng bulkan. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.